Anong latest mga kababayan? Ito, nag-trending sa buong social media platform ang di umano'y huling-huli na ginawang pambabastos ni Madam First Lady Liza Marcos sa isinagawang gintong parangal honoring the Champion of Choirs 2024 at the Malacanang Palace pa mismo mga kabayan. Naku po, ito. Tingnan natin. Kabastusan ditong si Liza Marcos dito sa event na gintong parangal para sa mga choir. Binastos yung parangal para sa mga choir. Tingnan natin, Naku ano po, ba mga ito? kabayan. So dito sa una kasing check inabot kaagad doon sa receiver. So basically yung mga unang check hindi niya hawak or hindi niya hinawakan, inabot lang. Tapos dito sa pangalawang check ayan, makikita natin na hindi niya hinawakan. Ayaw niya hawakan ayaw niya kasi tamad. Ayan inabot lang. Inabot. Inabot yung pangalawang cheque. At tignan natin yung sumunod. Sige, Ito na. Okay. Ito na yung pangatlong cheque. So makikita natin dyan hawak-hawak niya. Iniaabot niya. Tapos nung iniaabot niya, makita natin, aba, parang ayaw ihawakan Kaya ang ginawa niya, binitawan niya. Ayan Ayan, binitawan niya. Bastos, di ba? Bastos na, tamad na, maarte pa. Ayan, iniaabot niya. Tapos hindi binitawan kasi, tapos ayan, ganyan siya. Ayan, nakita ninyo kung paano niya kunwaring bitawan kasi parang gusto niya, uy, kunin nyo na. Nung hindi kinuha, binitawan na niya. Ayan, bastos, di ba? Ayan, ang klaseng First Lady. Meron tayo. Sa tingin ko ito talaga yung Pangulo Ito yung Pangulo kasi bastos. Siya yung nasusunod. Napaka New Yorker. Yung they cannot afford me. Yung mga ganong ugali. Sa bagay, hindi tayo magtataka dahil ginawa nga ito sa Senate President Ginawa kay Chase yan na inagaw ayan, bastos. How much more sa mga common tao lamang. Naku po mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Grabe! Yung mga mata ng ating Madam First Lady, no? Di ba? At yung ngiti na tila ba'y napipilitan lang mga kabayan? Naku po, panoorin nga natin itong video na to kabayan tingnan natin Ito kabayan yung sinasabi ni Boss Jojo. Thank you and congratulations University of Mindanao Coral. Taga Mindanao pala kabayan. Naku po, or tingnan natin ulit kabayan Ito 100,000 championship. Given ito the yun, 24th day of November Ito yun, kabayan. 2024 in Malacanang Palace, Manila, Philippines. Signed Pinagbuhat by kasi President ng malaking Ferdinand R. cheque. Marcos Jr. The University of Mindanao Coral will also receive a check worth 200,000 ito, pesos. Baka kabayan nag-joke-joke lang yung Madam First Lady natin. Di ba? Kasi yung lalaki, kinakausap niya si Pangulong Marcos Jr. Di ba? Baka nag-joke lang, di ba? Pabiro mga kabayan na, sige, ihulog ko to, sige. Pag mag-usap pa kayo dyan, ihulog ko to. Di ba? Baka ganun kabayan, no? Sa mga Marcos supporters natin dyan, anong masasabi nyo sa ating Madam First Lady? Di ba? Tingnan natin kabayan Hop, tinignan yung lala. Mga kabayan, di ba? Sabay ngiti. Balik natin ng konti kabayan Check konti worth lang. 2 Palace, Manila, Philippines. Natin to. Signed by President Ferdinand R. Marcos Jr. The University of Mindanao Coral will also Nagchika-chika pa kasi kabayan. Kaya pala nainip itong sa Madam First Lady. Eto receive a check worth 200,000 pesos. Sige, ihulog ko to. Ihulog ko na to. Huwag ka na
Di ba mga kabayan? Naku po, anong klaseng madam to? Diba? Baka biro lang talaga kabayan, no? Samantala, pag-iimbestiga ng NBI, tila walang kwenta mga kabayan. Naku po, eto, pakinggan natin ang coach ng bayan. Walang iba, kundi si Coach Oli ng Banateros. Eto, pakinggan natin. Ang gagawin ng NBI dahil hindi naman po threat yung ginawa ni BP Sara. Alam naman nating lahat yan. Yung mga nagbobobobobohan lang at saka yung mga panatiko, yan ang naliligaw ng landas. Pero Tama, I'm Coach. sure alam nila yan, hindi naman sila bobo. No? Naku Pero po. ito lang sa akin, hindi na po sana dapat dumaan ito sa NBI. Kung may issue po ito, kasi magdodoble-doble lang, di iimbestigahan ng NBI, tapos iimbestigahan ng DOJ. Alam naman natin kung asa ng panig ng DOJ itong Tama. si Boying Rimulya, 'di ba? Sampahan Tama, na lang Coach. ito ng kaso, Yung, 'di ba? Gaya na sinabi ni PRRD, saan pa kasi pinadadaan pa sa Quadcom, etc., etc. Kung kayo may matibay na ebidensya, sampahan nyo na sa korte. tama. Doon na lang mag-usap. Alam mo kasi yung problema, pagkasasangay ng gobyerno, ito'y ginawa at abot kamay. Ano kasi coach sayang kasi kung irerekta nila sa Sandigang Bayan or Ombudsman ba yan, kabayan? Sayang yung publicity coach Malapit na ang eleksyon, di ba? Kaya nagdadrama sila, kabayan. Di ba? Kita nyo yung mga pulis, kabayan, nagpa-file ng case against BP Inday. Naharas daw sila. Naku po, kabayan, no? Naku po, anong klase? Tuloy mo, coach. Ni BBM at abot kamay ni Martin ang impluensya over that, Yeah. delikado po. Hindi ka pwedeng sumagot. Pag sumagot ka, iko-contempt ka. Yun, kabayan. Kailangan, ang gusto ng mga nagtatanong sa'yo, umuo ka lang ng umuo. Gaya Tama. dito sa Quadcom, di ba? O, asan ang hustisya doon? Samantalang, pag sa korte, pag nalihis ka na lang ng tanong, pwede na magreklamo yung abogado mo. Patas Tama. po ang korte. Makakapagbigay ka ng ebidensya mo. Pagsasalitain ka. Hindi katulad kung saan-saan, pag nagsalita ka, galit sila. Hindi pantay. No? Kaya ito, sa palagay ko, dapat, ito panawagan sa gobyerno. Huwag nyo nang padaan. Alam mo kung meron kayong hinaing kay BP Sara, diretso ninyo na sa korte. Huwag nyo nang paepalin, NBI. Alam mo, hindi ko inaano yung NBI, yung DOJ. Meron silang karapatan. Even naman yung Kamara may karapatan Kaya lang nagiging issue po talaga to na parang talagang ginigipit nyo lang. This is politically motivated. Tama. Kaya nga kailangan dito ng third party na hindi saklaw. Kasi yan ay executive department. Yan ay under Marcos pa rin. Tama. NBI, DOJ. Siyempre. Secretary. Diba? So, papalit diretso na tayo. natin Ayan, coach. doon sa may separation of powers, which is yung korte. Okay, kaya tuloy, magagalit kayo kay BP Sara. Tingnan nyo, gayahin nyo siya. Si BP Sara ngayon, magdidemanda. Di ba? Yari kayo. Ang pangalawa is yung grave assault. I believe pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga Yun. Pinipilit remarks mga kabayan. ko. And Diba? pangatlo, natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties Richmond. and assets. Yun. Ginawa na raw ito ng Marcos administration nang kasuhan si dating Ayan, tingnan natin. Kung Tebes Maliwanag kabayan, yan no? kasi yung ginawa kay Tebes na anti-terrorism, di umano ang nalabag, yan din ang gustong ibigay kay BP Sara. Una, may warrant, kahit may warrant o wala kang warrant, pwede kang hulihin. Pangalawa, yun na, kakalkalin yung asset, etc. Ipi-freeze yung iyong account. Talagang gusto kanilang pilayan. Yun. No? Kaya itong
galawan ni Marcos. Dahil yan po ay nangyari. Ha? Nangyari po iyan itong panahon ni Marcos. Ang dami talagang kalokohan na nalalabag. Isipin mo, terrorism. Ang daming terorista sa bundok. Yung iba nga daw, nasa kamara pa eh. Yan nasabi, di umano. Bakit hindi nyo sugpuin yung nasa bundok? Bakit pinagbintangan nyo si Tevez? Pinagbintangan nyo si BP Sara? Kung sila ay may kasalanan, edi sampahan nyo sa korte. Dumaan sa proseso. May due process. Pero kasi sasabihin yung anti-terrorism o yung terorista sila, hindi po dumaan sa due process yan. Basta nyo lang binansagan. Tama, Coach. Kayo lang ang may gusto niyan. Ay, ano bang gagawin nyo? Pag gusto nyo sirain yung tao, alam mo usong-usong demanda ngayon? Terrorism at saka human trafficking. Kasi nagdidesisyon lang kayo ng basta-basta. Parehas walang due process. Itong human trafficking naman, walang bail. Pwede kang makulong. So kung talagang ikaw ay kaalyado ng Duterte, talagang titigpasin ka. Si BP Sara nagsabi niya na, o anong ginawa kay Tevez, yan ang din ang gagawin. At actually, yan ang nga nangyayari ngayon. Congressman Arnolfo Teves Jr. Tanong ako sa Negros kung anong nangyari doon. Kasi nga, tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril o kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. Di ba? Yun yung ginawa. Hindi galing sa akin ha. Galing to kay BP Sara at may intel po ito. Accurate po yung sinasabi niya. Ganyan yung ginawa kay Tevez. Kunwari, naalala nyo, paalala ko lang sa inyo. Sige, Coach. Yung mangyayari kay Tevez, kay Kong Tevez, sinasabi niya na yan ilang months before ito mangyari. Napapasukin yung bahay nila, may magtatanim. Kunwari, may clearing operation, merong mauuna doon para safe. Yung pala, yung nauna doon, bantay sa lakay, magtatanim. Naku po. Matagal nang sinabi ni Tevez yan, nangyari nga. And here we are again. Here we go again. Sinasabi ni BP Sara, ganoon ang ginawa kay Tevez, ganoon din ang gagawin sa akin, kaya nga ang linyada nila dito ay terrorism. Para kunwari, papasok sila sa bahay to clear. To clear at magkaroon ng safety. Pero yung papasok sa bahay, illegally, yun ang magtatanim. Naku. Naalala nyo nangyari kay Tevez? Lang, Nung kabayan, pumasok sa bahay, pinaalis yung mga tao sa loob. Kaya sila nakapagtanim. Ganyan po ang dyan. Kaya nga illegal po yan. Kasi dapat lahat ng search may camera. Yun, sana. Dapat may tao ron. Dapat may nakabantay nang maiiwasan yung tanim. Ganito po nga ang nangyayari ngayon. Okay, yan yung sinasabi ni PB Sara. Gusto lang kasing pasukin yung bahay niya. Tapos, syempre, ng clearing team, alis kayo lahat. Armado sila. Pasok. Ang pulis magtatanim. Kaya sabi ko sa inyo, may plano talagang yariin to si BP Sara. The fact na yung ang pinaplano nila dito yung terrorism. Talagang didisarmahan ka niyan. Tapos pag nataniman ka, again, illegal possession, kulong din 'yan. Nangyayari na po. Again hindi po ordinaryong tao ko nagsasabi, pinapaliwanag ko lang sa inyo. Mismo ang BC Presidente ang nagsasabi niyan. Pinang pagpapa-impeach umano sa kanya, pwede daw nila itong subukan. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila. Ako gustong pag-impeach si Vice President. Go ahead, make our day. Sige na.
Kasi alam nyo, galit na ang taong bayan eh. Impeach yun Go, na. mag-martial law na kayo. Kasi kahit sabihin namin hindi pwedeng i-impeach si BP Sara, kahit sabihin namin huwag mag-martial law, yan naman ang gagawin nyo kasi yan ang talagang plano nila. Yan ang balak talaga nila, martial law and impeachment kay BP Sara nang matapos na ito. Ganon din ang kakahinatnan yan eh. Pero sa aking tingin, hindi yan mananalo. Alam nyo kung bakit? Ha? Kailangan mo ng, if I'm not mistaken, kailangan mo ng 13 votes sa Senado para ma-impeach si BP Sara. Yun ang aking na-research, okay? And I don't think merong boboto kay BP Sara na siya ay ma-impeach. Ha? Una, very popular si ang Duterte. And until now, the senators are not stupid. They are not stupid. Alam nila, malakas ang Duterte at kung sinong bumoto against the Duterte ay magbabayad ng malaki sa Tama, taong Coach. bayan. Kasi hindi sila Taob na maiboboto. taob. Tatandaan ng taong bayan yan. Possibly, siguro lang ang malamang-lamang ang boboto dyan against ay sa impeachment na pabor sa impeachment kay BP Sara dyan sa Senado ay si Risa Ontiveros. Yan, sigurado yan. Sigurado siya. Pangalawa, Coach. siguro, eto, alanganin pa, si Chis Escudero, alam naman natin, ito ay nagmimistulang waiter ni Lisa Marcos at ngayon ay nagiging tagatahol pa ng mga Marcos. Yun. Ito si Lisa. So, yeah, malamang yan. Hindi natin alam kung ano. Pero ang sigurado dyan si Risa lang. Pero si Chis, ganun-ganun pa yan. Si Yun. Tulfo, hindi natin alam. Kasi alam natin na possibly sila yung magtatalo sa 2028. No? Pero hindi pa natin sure kung papayag yan sa impeachment. But getting to the bottom line, malabong ma-impeach si BP Sara. Tama. Pero sa akin, sige, try nyo, kamera. Hindi naman kayo kasi nakikinig sa taong bayan eh. Diba? Sige, tuloy nyo. Galit na po ang taong bayan sa inyo nang makita ninyo. Yun. At alam ng mga senador yan. They are not stupid. Katulad ng ibang mga bata dyan. Yung mga Sa batak ni... alam nyo na. Takpan ng pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako. Hindi lang yan Kaya ito ginagawa daw kay Napako na BP kabayan, Sara. Kaya siya ginagawang punching bag. Ginagawa ito na parang to divert attention. Yun. Kasi yung mga pangako hindi nila magawa. Hindi lang. BP Sara hindi lang pangako ang hindi nila magawa. Ano po, Coach? Ang daming anomalya. Gaya nga nasabi ng tatay mo, ang daming nawawalang pera. Yun. Pangalawa, yung drugs. Diba? Until now, ang linaw-linaw ng tanong ni PRRD, hindi makasagot si Browner, hindi makasagot si Bongbong Marcos ng drug test. Anong iisipin ng tao? Ililigaw nila ngayon. Yun. They will really try to avoid drug test. Kaya ako, panawagan ko, ito'y hindi pagbibintang kay Marcos, pero panawagan ko to sa taong bayan. Huwag tayong papayag na iligaw. Iyon ang issue dito, yung Yun, pagnanakaw tama, at no? saka yung Tama. drug test. So lagi niyong babanggitin. So dapat, Totoo no? ba yung sinasabi ni PRRD? Bakit hindi niyo mapaliwanag yung nawawalang pera? Yun. Totoo ba yung sinasabi ni PRRD addict ka? Yun. Bakit ayaw mo magpa-drug test? Tulong-tulong po tayo dito. Sa social Dapat media, yun anuhin nyo, tanong nyo yan. Bakit? Dapat yun ang isigaw, kabayan, no? Yun ang isigaw natin, kabayan. Di ba? Ipupursige natin yan. Di ba? Grabe itong ginagawa, Ayaw nyo mga sagutin kabayan. yung mga binibintang ni PRRD. Diba? Kadali naman magpa-drug test eh. Drug Muli test. namang iginit ng bise na active at totoo ang banta sa kanyang buhay at may duda si Duterte kung bakit hindi ito pinapansin ng administrasyon para daw makaupo si Speaker Martin Romualdez. Yan ko matindi. Ito kita natin yung Eto picture na. Yun, oh. oh. Ako naniniwala kay BP Sara. Yayariin talaga siya. I mean, sige nga kayo. Hindi kayo maniniwala kay BP Sara? Plano talaga siyang yariin. Kaya nga nagbili na yan. Pag ako namatay,
Tama. Alam mo yung pagsalita ni BP Sarang ganon? Matalino talaga si BP Sara. It's her protection. Tama. May ganon, dapat pag may banta ka sa buhay, dapat sabihin mo. Doon nagkamali si Ninoy. Kaya niyari si Ninoy eh. Dapat pag may banta ka sa buhay, isigaw mo sa social media. Tama. Nang sa ganon, matakot na yung may banta. Tama. Eh gawain nila yun dati eh. 'Di ba? Ngayon, namati si Marcos. Ano, hindi niya ngayon pwedeng yariin si BP Sara. Tama. Ngayon, kung makapal talaga mukha niya, talagang yayariin niya yan. Pero alam na ng tao, yayariin Alam yung man kapal yan o hindi, Hmm. lusot na si BP Sara. Kasi binanggit niya na 3 lang naman niyang yayari sa kanya. Itong mama na ito, si Martin, si Lisa, o si Bongbong Marcos. Oh my gosh, yun. Di ba? So, nautakan sila dyan. Pero, kaya daw siya gusto ipayari. Eto, may pangarap. Hindi lang nito pangarap maging Prime Minister. Hindi niya kasi makukuha ang pagka-presidente kasi kahit wala nga si BP Sara, sabi niya, kahit hindi tumakbo si BP Sara, si Tamba hindi mananalong presidente. No way. Talagang talo, ayaw ng tao ito eh. Pwede pa makalusot as vice president. 'Di ba? Paano? Eh pag niyari si Sara, sinong vice? Oh. Sino pwede maging vice? Pwede to. Yun ang punto ni BP Sara. Speaker Martin Romualdez. The Vice President is the first in line. Mm-hmm. So, ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang presidente, siya yung susunod. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Ah, 'di ba? Kung hindi na protektahan si BP Sara at nangyari, pipili sila sa members ng Congress. Eh sino pipiliin 'yan? Si Paduano. Sigaw lang ng sigaw 'yon. Hindi nga natanong si PRRD eh. O sino? Eh di nagwala yan si Martin pag ang pinili si Paduano. O ito si Abante. O si Dan Fernandez. Sino ba? Pipiliin. Sa tingin nyo, sinong pipiliin? O ulitin natin ha. Si BP Sara nagsabi niya mismo. Members ng Congress. O baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution. Tungkol naman sa isinapang reklamo ng Quezon City Police laban sa kanya at sa hepe ng kanyang security sa gitna ng magulong paglilipat sa ospital sa kanyang chief of staff noong Sabado. Eh kasi loko ka naman talaga, kuya. Eto, reklamo ng pulis at sila pa nagdemanda. Tingnan mo anong utak nito. Pero alam mo, hindi ko masisi itong pulis eh. Kasi malamang-lamang to, malamang-lamang ito, sinabihan. Kasi gentleman naman siguro itong mga pulis. Siguro. Hindi naman para i-demanda nila ang vice president para kang bumangga sa vice president, di ba? Tama. Ito inasabihan. Dahil siyempre, tao rin yan Masabihan eh. at tabigyan ata, Nauunawaan coach. nila nagkamali sila. Pero hindi nila pwedeng sabihin nagkamali sila. Bakit? Eh gagamitin yung sitwasyon na yan. Yun. Pag nag-sorry itong mga ito, niyari, pinagsisermonan niya ng mga hindi, magdemanda kayo. Malamang ito nautusan. Tama. Sa aking opinion, nautusan itong mga pulis magdemanda. Kaya inuunawa ko, bagamat maling-mali sila talaga, inuunawa ko kasi naipit sila sa sitwasyon. Di ba? Isipin mo, ididemanda mo vice president. Tama. Pero kung ang nag-utos sa'yo mas mataas, halimbawa president, ano ang magagawa mo? Wala, coach. O halimbawa, ang nag-utos sa'yo si Martin. O ang bawa, nag-utos sa'yo si Browner. Halimbawa lang to, hindi ko pinagbibintangan. Pero syempre, makakahindi ka ba ron? Sila ngayon ng powerful. Yun. Diba? Ang bigat, Yun lang, ididemanda mo kabayan. vice president, but you have no choice eh. Sabihin ka, demanda, kasi magdidemanda itong mga pulis. Tingnan mo naman, bakit mo naman, ikaw yung nasa matinong kaisipan, bakit mo naman pagsasarahan ng pinto,
Yun. ang isang vice president. Tila pinapainit si Di ba? Madam BP, coach. Ikaw ay may pulis, nag-iisip ka. Dapat nga ang pulis, pinoprotektahan yung vice president. Kung ano mang komosyon nangyayari dyan, hindi mo pwedeng bastusin ang vice president. Tandaan po natin, pangalawa Walang po respeto, ito coach. sa Pangulo. So ibig sabihin, pangalawa ito sa pinakamataas sa As. buong Pilipinas. Yun. Pag wala dyan ng presidente, siya ay parang presidente. Pag wala dyan ng presidente, siya ang pinakamataas. Tapos pagsasarahan mo ng pinto. Yung ba'y tamang gawain ng isang lalaki? Yung wag na nating isiping presidente. Isipin na lang natin babae. Tama. Pagsasarahan mo ng pinto, nandoon gaganunan mo ng pinto. Kayo ba'y nag-iisip? O wag na lang nating isiping babae. Kahit lalaki yan, pagsasarahan mo ng pinto, anong nangyari sa utak ninyo? 'Di ba? Huwag kayong basta lalapit sa presidente, meron pa isa lalapit, tinaboy, tinulak. Hindi ka Yun. pwedeng basta lalapit sa presidente, vice Nagkasok ata president. yan, coach. Alam mo may komosyon dyan pulis ka. Give courtesy. Tatandaan po natin ito, asar na asar ako sa taong hindi marunong umintindi nito. May mga ganito talagang tao. And to add up, that is vice president. You'll have to learn to respect personal space. Kahit may komosyon dyan. Remember that, babae yan. Pangalawa, vice president pa. Lalapit ka ng alanganin, tutulak ka talaga. Kasi trabaho nung nagbabantay, nung BPSPG, yung nagbabantay kay BP Sara, yung security ni BP Sara, trabaho yan. Tama. Talagang matutulak ka. Pero ano ka ba naman? Ginanong ka lang, Umiyak, hindi ka coach. naman nasaktan, hindi ka naman Umiyak. natumba, hindi ka naman tumapon. Hmm. Tapos magdidemanda ka, para naman kayong balat sibuyas. Ano namang klaseng pulis yan? Siguro ko sinaktan ka, binaril ka, itinulak ka, sinuntok ka, tinadyakan ka, yun ay overkill. Anong ginawa nung security? Ginanong ka lang. May normal yun. Kasi may komosyon Andyan ng vice president. Kahit ako security ni BP Sara. Pag may lumapit kay BP Sara na may komosyon, alanganin, itutulak talaga kita. Tama. Kasi trabaho ko yun Anong klase naman to mga pulis, hindi kayo nag-iisip? Ay, alam na, coach. Napaka ano nyo naman. Napaka pusong mamon nyo naman. Napaka balat Sali na yan. sibuyas. Nasaktan ka ba, kuya? May sugat ka ba? O nasaktan yung puso mo na itulak ka ng militar? Tinamaan yung pride mo? Nagtatanong lang. Kasi pag nakita nyo, ganun lang naman Para ilayo, proteksyonan lang si BP Sara. Normal yun. Pambihira kayo. Sinabi ni VP Sara na maghahain din siya ng sarili niyang reklamo. Initially, we are filing charges against them as well. Tama yan, madam. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Yun, 3. Okay? Magdidemanda rin si BP Sara disobedience. Bakit? Hindi sinusunod Vice President. Robbery. Kinuha walang yung mga respeto, cellphone. coach. Yun. May kinuhang cellphone. Documented naman yan. Kaya nga magdidemanda Hindi naman yan si BP Sara pupunta lang sa media at magdadadaldal parang yung nasa Quadcom. Di ba? Parang yung si Boying na magsasali-salita lang for the purposes na dungisan lang ang gusto nilang dungisan. Hindi, demanda. Kasi doon makakapagsalita yung dinimanda, patas ang laban. Yun. Hindi sirain sa publiko. Kasi ganyan ang nangyayari. Pag binanata mo sa presscon, pag binanatan mo sa Quadcom, trial by publicity. Siraan ang nangyayari. So ako, tama naman tong ginagawa ni BP Sara. Ito'y patas. Diba? Disobedience. Pag ninakaw yung cellphone. Diba ano pa? Kidnapping. Yun. Pambihira, no? Parang NPA. Hindi ba child abuser? Hindi ba child abuser? Kidnapping. Kidnapping. Kasi, sa totoo lang, illegal po yung iko-contempt mo yung isang tao. Diba? Tapos, in-extend nyo pa. Alam nyo na nga may ganun nangyayari. Nagkasakit na nga.
dinala sa ospital. Instead na dalhin nyo sa St. Luke's, pilitan yung dinala sa veterans. Eh hindi naman akusado yun. May karapatan yung isang may sakit kung saan dadalahin. Halimbawa ako may sakit, bakit mo ako dadalhin sa veterans? Eh gusto ko rito sa malapit sa amin. Marunong ka pa sa akin. Akusado ba yan? In the first place, hindi ka dapat nag-contempt, in-extend pa ni Castro. Baliktad talaga yung bagong Pilipinas mo, Marcos. E isipin mo, ang nagpapakulong ay convicted child abuser. Eh siya nga dapat ang nakakulong. Napaka-ano nyo naman, mga Marcos. Oh. Obedience for kidnapping, for robbery. Hiningan pa namin ng pahayag ang mga nabanggit ni Vice President Duterte. Alam mo, ito yan ha. Para sa akin, tama yung gagawin ni BP Sara. Makita rin nila. Kasi itong mga pulis, laging sinasabi, sumusunod lang kami sa utos, pasensya na po. Ganun po, may mga nakakausap Paawa, kami pulis coach. dyan nung sinugod ng KOJC. Sumusunod lang kami sa utos, Pero sinasabi ko, di ba sinumpaan nyo is to protect, to serve and protect? Yung nga sinasabi ni BP Sara, hindi pwedeng sumusunod kayo sa utos. Pag alam nyong illegal yung utos, bakit kayo susunod? Kaya dapat tama yung sinabi ni BP Sara, maghahain din sila ng demanda. And that is fair. I think that is fair kasi sa korte mag-uusap eh. Hindi para kalad ka rin, gaya ng ginagawa ng Quadcom na siraan. Tama, Di ba? coach. Ngayon, pag-usapan natin bahagya, itong security. Tinanggalan na po ng security to si BP Sara. And ang palusot nitong si Browner, itong palusot ng Browner. AFP chief, itong general, kasi nasabi na po yung mga security niya. So, kailangan palitan. Dahil mandato nila yon, trabaho nila yon na protektahan ng Vice President. May punto kayo doon. Pero karapatan din ni BP Sara na hindi tumanggap ng security kasi delikado nga ang buhay niya. Tama. Bukod dito sa Zamboanga City, nagpunta rin kaninang umaga sa Basilan si Vice President Duterte at namahagi rin ng tulong. Bukas, biyaheng Pangasinan naman siya bilang bahagi pa rin ng kanilang paggunita ng OVP anniversary. Mel. Maraming salamat. Tuloy natin yung dinidiscuss ko about kay BP delikado ang buhay Tama. ni BP Sara. And she believes papatayin siya talaga. Yayariin siya talaga. Now, napakawalang kwenta yung excuse nitong si Browner. Na nasabi na kasi security niya so kailangan palitan. Sa madaling salita, parang talagang tinanggalan nyo lang ng security si BP Sara. Gusto nyo lang mamonitor. Kasi ang issue po ni BP Sara, minomonitor daw lahat ng galawan niya. So ikaw, kung ikaw si BP Sara, ang gusto mo, katiwala mo yung security mo. Kasi hindi ka dapat namomonitor. Kasi pag namomonitor ka at Wala may na. yayari sa'yo, delikado ka. Kung Tama. saan ka pupunta. Tama or tamang-tama. Tama, coach. Kaya yung ibibigay sa kanya, hindi naman sa pinagbibintangan natin yung mga yan. Pero nauunawaan natin si BP Sara, wala yung confidence niya ron eh. Alam niya, yayariin siya ng presidente. Tapos kayo magbibigay, tinanggal nyo tong security ko sa palusot na napakababaw. Dahil sinabi na daw yung security niya. Bakit? Ikukulong ba yan? Saglit lang yan, sinabi na, magpapaliwanag, balik na. May plano ba kayong ikulong yung mga security ni BP Sara? Dahil idinimanda nyo at nagreklamo kayo? Ganon? Kung saglit lang yan at hindi nyo ipapakontempt, hindi nyo ipakukulong nang hindi dumaan sa due process gaya ng ginawa ng Quadcom at ni Castro. Saglit lang yan, babalik yan sa kay BP Sara. Ba't kailangan yung palitan? Siyempre, yung feeling ni BP Sara, monitor ako nito. Baka yung babaligay nyo sa akin, yayariin ako eh. Can we blame BP Sara? Hindi, sabi nga niya eh. I don't trust anyone. Si Marcos nga, pinagkatiwalaan niya. Dapat presidente ito si BP Sara eh. Pinagkatiwalaan siya. Anong ginagawa ni Marcos? Niyayari siya. Anong Yun lang ginagawa kabayan. ngayon? Pinagkatiwalaan niya si Martin. Anong ginagawa ni Martin sa kanya? Pinapakain siya sa buhaya. Masisisi ba natin si BP Sara kung walang tiwala? Hindi. Naku kahit ako hindi ako papayag na ikaw magbibigay sa akin ng security. Dapat gusto ko yung kakilala ko.
Eh baka bantay sa laka yan, pagtulog ko yan ang bumaril sa akin. Hindi po sa nagbibintang tayo, but that is reality. Yun. Ang security ay dapat yung Ouch. kampante ka. At Tama. ayaw mong namomonitor kung saan ka pupunta. Yun. Kung meron man nababalita, ano na yan? Yan ay well-planned. Pero may mga lugar na hindi, lalo especially yung mga lugar na delikado, hindi yan dapat namomonitor. Eh pag doon ka na corner, tapos ka. Kaya ingatan po natin si VP Sara. But one thing that I am confident about is Hey, binanggit na ni VP Sara eh. So alam na natin kung sino yayari kay VP Sara. So Yun. mangingilag na itong mga ito, no? And I'm sure ito nga nasa Mindanao siya ngayon. I think she is safe in Mindanao. No? Poprotektahan siya diyan. Mag-iingat lang tayo dahil alam nyo sa administrasyon ngayon sa bangayang nangyayari ngayon, nagsasuffer ang Pilipinas. Sana huwag nating hayaan na yung ambisyon ng iisang tao ay sisira at mauubos ang pera ng taong bayan dahil sa isang ambisyon na hindi niya kayang makuha. Sana lang, kung kayo ay may ambisyon, lumaban kayo ng patas.